Ayan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Ngayon mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, sana'y sanamahan niyo ako sa maikli sandali. Ito ay napapanahong issue na hindi naman kaila sa atin, lagi natin napapanood sa mga social media, yung mga pangyayari. Alam niyo ba mga idol, ito si Ginoong Epifanio Labrador na nanunuligsa sa INC at maging sa tagapamahala ng INC ay sinampahan ng kaukulang reklamo ni Congressman Marcoleta sa TRICOM. At ito ay nakatakda ngayong ipatawag sa mga susunod na araw. Bunga ito ng kanyang mga pambabatikos kay Congressman Marcoleta, higit sa lahat sa kanyang mga pagmumura. Dahil napuno na rin ang ating congressman sa kanyang walang tigil na kababatikos, hindi lamang sa INC, maging sa kanya mismo na personal bilang congressman, kung ano-anong masasakit na salita ang kanyang sinasabi at mga pagmumura. Pero hindi natin alam mga idol kung ito ba si Epifanio ay sisipot sa patawag ng TRICOM. Dahil meron tayong napanood na kanyang video at ang sabi niya, hindi siya sisipot sa TRICOM. Kasi sabi niya, buong buo yung kanyang hinala na alam kong planted nyo lang yan, pinaplanuhan nyo lang ako na kunwari iimbitahan nyo pagkatapos yung pala nakahanda na yung papatay sa akin. Sipin mo mga idol, yung mga sistema ng kanyang pag-iisip talagang marumi. Oo, sipin mo pag-isipan mo ang TRICOM ng ganun na kaya kay papatawag para ipapatay ka lang. Mali, di ba mga idol? Etong ating tagalang-galang na Congressman Marcoleta, yung kanya maganda layunin niya para mapapanagot na ito si Ginoong Epifanio Labrador sa kanyang walang habas na panlalait at pagmumura sa INC at sa tagapamahala ng INC. Ngayon, pati ito si Congressman Marcoleta ay kanyang pinagmumura na. Kung mapapakinggan nyo at mapapanood nyo yung kanyang video, talagang kayo mismo mga idol, manlulumo. Kasi siguro panahon na para ito ipatawag sa TRICOM para maimbestigahan. Pero sa tingin ko, kung paano niyang inignore at hindi sinipot yung paanyaya sa kanya sa mediation proceeding, nung inireklamo siya ng kapatiran sa iglesia, ganun din niya ito hindi sisiputin. Pero mga idol, yung ganyang ginagawang ganyan, parang ini-ignore niya ang batas at talagang hindi na niya ginagalang ang batas. Di ba? Tama? Pero may pasumali rin siya doon sa kanyang video, sisipot lang daw siya at haharap lang daw siya kung mismo ang mangangako sa kanya na malalagay siya sa ayos at ang magpapatawag sa kanya yung alalay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo, yan. Dahil mas may tiwala daw siya dyan kesa sa TRICOM at kung kani-kanino pa. Lalo pa nga ba, malimit na sabihin na ang mga iglesia ni Cristo, mamamatay tao, si Congressman Marcoleta kasi iglesia. Kaya nabubuo sa isip niya na kaya siya ipapatawag para paglabas niya raw ng kanyang lungga, ng kanyang pinagtataguan, nakahanda na yung papatay sa kanya. Sipin mo, maruming pag-iisip talaga itong nasa utak ng ating idol na si Epifanio Labrador. O pati yung pagkamatay ni Gold Dagal, ibinibintang niya sa iglesia at talagang pinagkakalandakan niya na iglesia ni Cristo ang pumatay, bumaril dito kay Gold Dagal. Pero hindi pa naman tapos ang investigasyon at hindi pa malaman kung ano talaga ang mga pangyayari. At yan sinusubaybayan din natin. Ngayon, itong kay Ginoong Epifanio Labrador, talagang hindi natin malaman kung anong utak meron ito. Siguro talagang ito mayroong pinagmamalaki o pinangahawakan o sinasandalang matindi-tindi. Kaya hindi siya basta-basta matinag. Sipin mo, taas ang sinabi niya. Hindi daw siya ulol para pumasok sa bitag. Sipin mo, pag hinalaan niya, binibitag lang siya ng TRICOM. Yung ba, mga idol, yung mga ganun pag-iisip, tama ba yun? Batas na nagpapatawag sa'yo at para malagay ka sa tama, maimbestigahan ka.
at para maliwanagan yung mga pinagsasabi mo. Wala siyang pinakikinggang batas, mga idol. At sa Philippine Mediation lang, ipatawag siya sa mediation. Di ba? Hindi rin niya sinipot ito. Inamag nga lang yung kapatid ng kaantay. O ngayon, dito sa TRICOM, taas ang sinabi niya sa kanyang video, hindi siya sisipot. Yan, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng ating pamahalaan dyan. Kung dapat, kung sa korte, makukontempt siya pag hindi niya sinipot yan, di ba? Pero siyempre, bahala na ang TRICOM kung anong nararapat siya sa ganyang uri ng tao. Kasi, unang-una, kung magsasalita siya at marami sa mga follower, marami sa mga viewer, magiging simpatya sa kanyang mga sinasabi yun, mapapasama ang INC at ang ating Congressman Marcoleta. Di ba? Kung ano-ano mga matitinding, maruruming salita, mga binibitawan niya. Samantalang, kagalang-galang ang ating congressman yan, gaganyamin mo lang. Di ba? Ilagalang ng buong mamamayan dahil bilang may tungkulin sa Kongreso. O ngayon, hindi na siguro nakatiis ang kapatid na Marcoleta, inireklamo na siya at inihayag na yung gustong mangyari para sa kanya. Kasi marami na rin siyang reklamo na hindi niya talaga sinisipot. At the same time, meron nga siyang pending case, yung qualified theft, di ba? Kumalat yun, lumaganap yun, naging viral yun, pero hindi rin niya sinisipot. Ganun ang katindi itong si Epifanio Labrador. Pero sana wag ito makonsinti ng ating pamahalaan. Kasiraan to ng pamahalaan kasi sipi mo, batas na nagpapatawag sa'yo, ayaw mong siputin. Di ba? Gano'n ka katindi. Kung ang ating dating Pangulong Duterte nga dinala na sa ICC, wala nagawa, di ba? Dating Pangulo pa yon. Ikaw ordinaryong tao ka lang din, vlogger ka At yung pagbablog mo, ginagamit mo sa hindi maganda. Puro paninira sa kapwa. Diba? May batas na tayo ngayon na gustong pairalin yung mga fake news. Dadamputin na yung mga naghahayag ng mga fake news. Kagaya ng ginagawa ni Epifanio Labrador na yan, fake news yan Kung ano-ano mga ipinaparatang niya sa INC, wala naman siyang sapat na ebidensya. Kaya nga siguro marahil gusto siyang ipatawag sa TRICOM para ilantad na niya yung mga ebidensya niya tungkol sa kanyang mga pinagsasabi, di ba? Unang-una, yung mga pamumula niya sa iglesia o yung pagsasalita niya kulto, iglesia ng demonyo, iglesia ng diablo. Sige mo, sabihin mo sa isang relihiyon yung ganun mga pananagta, di ba? Paul yun, below the belt yun Kaya dapat ito, si Ginoong Epifanio Labrador, sa totoo lang, dapat mapanagot ito sa batas. Dahil wala na sobra-sobra na yung kanyang ginagawa. Pero pinababatas na lang yan ng aming tagapamahalang pangkalahatan at mahala na ang batas sa kanya. Ganun, pinapadyos na lang din yan. Kaya nga, siguro, marahil, kumilos na to si kapatid ng Marcoleta para maipatawag na siya at mapapanagot na siya sa kanyang mga ginagawa. Yan, mga idol, yan, pag-uusapan lang naman natin dahil nga nakatakda na siyang ipatawag sa TRICOM. Sana naman ang advice natin kay Ginoong Epifanio Labrador para matigil na yung mga pambabatikos mo at para mapatunayan na yung mga sinasabi mo kung totoo o hindi, harapin mo yung patawag sa'yo sa TRICOM, sa Kongreso. Hindi yung puro ka lang dada ng dada dyan, dada ka ng dada. Tapos ayaw mo namang humarap. Hindi mo ba alam, may warning na mga nagpapakalat ng mga fake news. Kagaya ng ginagawa mo, fake news yan Pinapakalat mo yung kasiraan ng kapwa mo. Lalo pa, congressman, sisiraan mong ganon. Diba, fake news yan? May babala na ang ating pamahalaan dyan. Pinapadampot at pinapahuli na yan Kaya nga, para wag na mangyari sa iyo na harapin mo na yung patawag sa iyo sa TRICOM. Yan lang naman ang advice natin. Marami na rin mga kapatid sa iglesia nagpayo sa iyo na sana bago mo ginagawa isang bagay, pinag-iisipan mo muna para wag kang malalagay sa alanganin. Yan naman mga idol na pagkukwentuhan lang natin dahil sa napapanahong issue. At dito nga ako ngayon sa aming tanggapan at habang nagpapahinga, medyo kukwentuhan lang tayo ng konti dito sa ating programa. Pero salamat ng marami sa may kisandaling ito ay sinamahan niyo ako. Bueno mga idol pansamantala ako magpapaalam. Kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang din yan para matalakay natin. Okay na Hanggang sa muli mga idol, samang kayong panig ng ating bansa na roon, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao,
ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Gayon din ang ating mga kapatiran sa ibayong dagat. Nawa ay nasa mabuti kayong lahat sa mabuting kalagayan. Bueno ha, Panginoon lingkod, si Boyet. Paalam!